Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay mula sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. 12 kabanata, 12 talata hanggang 27 talata. Ang katawan ay isang unit, bagaman ito ay binubuo ng maraming bahagi. At kahit na ang lahat ng mga bahagi nito ay marami, sila ay bumubuo ng isang katawan. Ganoon din kay Kristo. Sapagkat tayong lahat ay binautismohan ng isang espiritu sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, alipin o Malaya, at tayong lahat ay binigyan ng isang espiritu upang inumin. Ngayon ang katawan ay hindi binubuo ng isang bahagi kundi ng marami. Kung sasabihin ng paa dahil hindi ako kamay, hindi ako kabilang sa katawan. Hindi iyon sa kadahilan ng iyon ay titigil sa pagiging bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako kabilang sa katawan, hindi sa dahil lang iyon ay titigil ang pagiging bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, nasaan ang pakiramdam ng pantinig? Kung ang buong katawan ay tainga, nasaan ang pang-amoy? Ngunit sa katunayan, inayos ng Diyos ang mga bahagi ng katawan, bawat isa sa kanila ayon sa gusto niya. Kung lahat sila ay isang bahagi, nasaan ang katawan? Gayunpaman maraming bahagi ngunit isang katawan. Hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Sa kabaligtaran, ang mga bahagi ng katawan na tila mas mahina ay kailangan, at ang mga bahagi na sa tingin natin ay hindi gaanong marangal ay tinatrato natin ng may espesyal na karangalan. Ang mga bahaging hindi maipakita ay ginagamot ng may espesyal na kahinhinan, habang ang ating mga presentableng bahagi ay hindi nangangailangan ng espesyal na pagtrato. Ngunit pinagsama ng Diyos ang mga sangkap ng katawan at binigyan ng higit na karangalan ang mga bahaging nagkukulang nito, upang walang pagkakabahabahagi sa katawan. Ngunit ang mga bahagi nito ay dapat magkaroon ng pantay na pagmamalasakit sa isa't isa. Kung ang isang bahagi ay nagdurusa, ang bawat bahagi ay nagdurusa kasama nito. Kung ang isang bahagi ay pinararangalan, ang bawat bahagi ay nagagalak kasama nito. Ngayon, kayo ay katawan ni Kristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Muli akong bumabati sa inyong lahat na sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong membership sa simbahan. Ang pagiging miyembro ng simbahan ay hindi kailanman nakapagpapasok ng sino man sa langit. Ngunit,
Hindi ito nangangahulugan na ito ay hindi mahalaga, kaya maging aktibong nakatuon sa isang lokal na simbahan. Minsan ay sinabi ng isang pastor sa isang grupo, "Sa palagay ko, ang bawat mananampalataya ay dapat sumapi sa isang simbahan." Na sinagot naman ng isang Kristiyanong mag-asawa, "Ngunit hindi kami inuobligang sumanib sa isang simbahan." Ang ganitong tugon ay salungat sa turo ng bagong tipan. Totoo, hindi inuutusan ng Biblia ang mga mananampalataya na sumali sa isang simbahan dahil sila ay mga miyembro na ng simbahan, ang katawan ni Kristo. Pakinggan natin ang isinulat ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Efeso, unang kabanata, mga talata 22 at 23. Sinasabi dito, "At inilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at hinirang siya na maging ulo ng lahat ng mga bagay sa simbahan, na siyang kanyang katawan. Ang kapuspusan niya ay pumupuno ng lahat ng bagay sa lahat ng paraan." Ngunit ipinag-uutos ng Biblia na maging aktibong kasangkot sa isang lokal na grupo ng mga mananampalataya ang mga kabalyero ni Kristo. Kabilang dito ang pagkilala kay Kristo at sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng bautismo, ang hapunan ng Panginoon, pagsasanay sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikisama, pananalangin ng sama-sama at pananagutan sa isa't isa. Unang patuto dito ay ang mga nakasaad sa mga gawa ng Ebanghelyo ng mga Apostol. Ikalawang kabanata, mga talata 41 hanggang 47 na nagsasabi, "Ang mga tumanggap ng kanyang mensahe ay nabautismuhan, at humigit kumulang 3,000 ang nadagdag sa kanilang bilang sa araw na iyon. Ang mga milagong tanda ay ginawa ng mga apostol. Ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at nagkakaisa ang lahat. Sa pagbebenta ng kanilang mga ari-arian at mga kalakal, ibinigay nila ang sinuman ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw ay patuloy silang nagtitipon sa looban ng templo. Nagpira-piraso sila ng tinapay sa kanilang mga tahanan at kumain ng sama-sama ng may galak at tapat na puso. Nagpupuri sa Diyos at tinatamasa ang pabor ng lahat ng tao. At idinaragdag ng Panginoon sa kanilang bilang araw-araw ang mga naliligtas." Sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 11 kabanata, talata 26 naman ay sinabi niya, "Sapagkat tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ang sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating." Gayon din sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, 10 kabanata, mga talata 24 at 25, sinasabi dito, "At isaalang-alang natin kung paano natin mapapasigla ang isa't isa tungo sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Huwag nating talikuran ang pagtitipon, gaya ng nakaugalian ng ilan, kundi patibayin natin ang isa't isa
at mas lalo pang lumalapit ang araw. Muling inulit ni Apostol Pablo ang mga tagubilin sa kanyang liham sa mga taga-Hebreo sa 13 kabanata, 7 talata. Sinasabi dito, alalahanin ninyo ang inyong mga pinuno na nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo ang kinahinatnan ng kanilang pamumuhay at tularan ang kanilang pananampalataya. Muli na namang inulit ni Apostol Pablo ang kanyang pagtuturo sa kanyang liham sa mga taga-Hebreo sa kabanata 13 talata 17. Sinasabi dito, sundin ninyo ang inyong mga pinuno at pasakop sa kanilang autoridad. Binabantayan kanila bilang mga lalaking dapat magbigay ng pagsusulit. Sundin sila upang ang kanilang gawain ay maging isang kagalakan, hindi isang pasanin, sapagkat iyon ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa iyo. At ang panghuli, ibinigay ni Apostol Pedro ang tagubiling ito sa kanyang unang liham, 5 kabanata, 5 talata. Sinasabi dito, mga kabataang lalaki, sa gayong ding paraan ay pasakop kayo sa mga nakatatanda. Kayong lahat, bihisan ninyo ang inyong sarili ng kapakumbabaan sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang bawat lokal na simbahan ay maliit na katawan ni Kristo. Kaya ang simbahan ay higit pa sa isang organisasyon. Ito ay isang buhay na organismo na naghahayag kay Kristo sa mundo. Ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto, 12 kabanata, mga talata 12 hanggang 31. Ang katawan ay isang unit, bagaman ito ay binubuo ng maraming bahagi. At bagaman ang lahat ng mga bahagi nito ay marami, sila ay bumubuo ng isang katawan. Gayon din naman kay Kristo. Sapagkat tayong lahat ay binautisman sa isang espiritu sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, alipin o Malaya, at tayong lahat ay binigyan ng isang espiritu upang inumin. Ngayon, ang katawan ay hindi binubuo ng isang bahagi kundi ng marami. Kung sasabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako kabilang sa katawan, hindi iyon sa kadahilan ng iyon ay titigil sa pagiging bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako kabilang sa katawan, hindi sa kadahilan ng iyon ay titigil ang pagiging bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, nasaan ang pakiramdam ng pandinig? Kung ang katawan ay tainga, nasaan ang pangamoy? Ngunit sa katunayan, inayos ng Diyos ang mga bahagi ng katawan, bawat isa sa kanila ayon sa nais niya. Kung lahat sila ay isang bahagi, nasaan ang katawan? Gayunpaman, maraming bahagi ngunit isang katawan. Hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan.
Sa kabaliktaran, ang mga bahagi ng katawan na tila mas mahina ay kailangan at ang mga bahagi na sa tingin natin ay hindi gaanong marangal ay tinatrato natin ng may espesyal na karangalan. At ang mga bahaging hindi maipakita ay ginagamot ng may espesyal na kahinhinan, habang ang ating mga presentableng bahagi ay hindi nangangailangan ng espesyal na pagtrato. Ngunit pinagsama ng Diyos ang mga sangkap ng katawan at binigyan ng higit na karangalan ang mga bahaging nagkukulang nito, upang walang pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga bahagi nito ay dapat magkaroon ng pantay na pagmamalasakit sa isa't isa. Kung ang isang bahagi ay nagdurusa, ang bawat bahagi ay nagdurusa kasama nito. Kung ang isang bahagi ay pinarangalan, ang bawat bahagi ay nagagalak kasama nito. Ngayon, kayo ay katawan ni Kristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. At ang simbahan ay hinirang ng Diyos. Una, sa lahat ang mga apostol. Ikalawa, ang mga propeta. Ikatlo, ang mga guro. Pagkatapos ay mga manggagawa ng mga himala. Gayon din ang mga may mga kaloob ng pagpapagaling. Ang mga may kakayahang tumulong sa iba, at mga may mga kaloob sa pangangasiwa, at ang mga nagsasalita ng iba't ibang uri ng mga wika. Lahat ba ay apostol? Lahat ba ay propeta? Lahat ba ay guro? Lahat ba ay gumagawa ng mga himala? Lahat ba ay may mga regalo ng pagpapagaling? Lahat ba ay nagsasalita ng mga wika? Lahat ba ay nagbibigay ng kahulugan? Ngunit masigasig na hangarin ang mga dakilang kaloob. Ang pangako sa at aktibong paikisama sa isang lokal na simbahan ay biblikal. Si Kristo ay kusang nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng pagdadala ng ating kasalanan sa kanyang sariling katawan. Hindi ba tayo dapat maging handa na makilala ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa isang lokal na grupo ng kanyang mga tao? Ang simbahan, isang buhay na katawan na naglalaman ng lahat ng mga bahagi. Ito ay nabubuhay, ito ay gumagalaw, ito ay gumagana, at umaantig sa maraming puso. Kapag ang bawat bahagi ay nakafocus na gawin ang kalooban ng tagapagligtas, ang kanyang mga miyembro ay nagkakaisa. Ang kanyang layunin ay kanilang tinutupad. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mga malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang iyan, kabayan. Balang araw magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayo naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita na
na nagpapayag na may iba pa. Kung mayroon, malugod kong pakikinggan kung mayroon pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, hayaan mong iwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 12 kabanata, talata 27. Ngayon, kayo ay katawan ni Kristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. At ganun din ay iiwan ko sa inyo ang makabuluhang siping ito. Ang simbahan ay isang buhay na katawan at dapat may mga bahagi na gumagawa. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.